Amen. Hallelujah. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, for your amazing grace. Thank you, Lord, for this wonderful day that you have provided us, that your presence truly is with us, O Lord God. Thank you, Lord, for the many things that had happened, O Lord God, that you have orchestrated for our discipline and for our learning, O Lord God, to depend on you, that everything in this world, you know it all together, that we have to trust you and walk with you. Teach us, O Lord, to trust you with all of our heart and to understand your words. We ask for your wisdom. We ask for your wise and understanding heart to be given to us and your spirit of understanding, that we may understand the teachings of the letters of Paul and we may be able to apply them to our lives. We ask you, Lord, that, Lord God, you strengthen our bodies today, giving us, O Lord God, the strength to listen and to endure throughout this day. Whatever things that have challenged us and drained our energy, we ask you, Lord God, to help us renew our strength as we listen to your words. Let your words refresh us. Let your words discover us. And let your words transform us, we pray. For Jesus have said, my words are spirits and they are life. Then allow us to experience the life that is in your word, that we may be renewed, that we may, O Lord God, be strengthened, we pray. In Jesus Christ's name, amen, amen, hallelujah. Amen. Glory to God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Hallelujah. Ayan. Okay. Sagutin ko lang po. Ayan. Ayun. Mahirap pala 'pag nag-expire yung number 'no, di ko alam paano nag-expire yung number 'pag hindi mo na nilalagyan. Opo, pastora. Nandito ka pala, eh, Diyos pinapasulat mo pa ako nandito ka pala, eh. Nasaan ka na? Pastora Mercy, 'di ba Globe 'yon? Globe number Yes 'yon po, ano? Okay, yes yung po. Globe number na 'yon kasi si Bishop gano'n din ang nangyari sa kanya 'no. Yung number ni Judah nag-expire din dahil hindi hinuhulog-hulugan, hindi ginamit ba. So, nag-expire 'yon, tinawagan niya ang GCash kasi meron din siyang pera do'n. Sinabi niya, meron naman yung number yung ano, eh, kailangan ikaw ang tatawag kasi ikaw may-ari ng account. Kung ako, Mm. iko-question ako, hindi ako may-ari ng account. So, sabihin mo na expired na po itong number na ito, pero meron pong pinadala. Kasi last month yun din yung number yung Apo, ginamit. So, meron pong pera do'n na Seminar mo, pinadala. Oo. seminar mo yung expert. 13? February February 13? 13 na. Natawagan niya? Di, siya nag-ino sa akin. Kukunin ko. Pastor, after ng ano natin, kukunin ko na lang po sa bangko. Oo. Yun ang anuhin mo kasi Abay, fit yung nakuha ko po. yung GCash account mo talaga hindi naman na-expire yun, yung SIM lang nag-expire, Yes po. 'no? Sige Yes po. salamat, Isin kinabahan lang naman po. ako. Kaya hindi na po namin Whew, mag okey, delete ko na yung number na yun. Amen, glory to God. Amen. Kasi si Bishop din tinawagan niya, gano'n din ang ginawa, 'no? Pero ikaw lang talagang tatawag dahil ikaw may-ari ng account. Ay.
Opo. Muntik na. Thank you, Jesus. Amen. Glory to God. Okay. So, last time po ay pinag-usapan po natin ang chapter 3. So, ngayon po ay chapter 4 na po tayo. Amen. Ayan. Hindi ko na po ulitin ang chapter 3. Okay? Sapagkat nakailang beses na po ba tayo? Meron po ba kayo nabasa niyo po ba ang mga previous na chapter 1 to 3? Meron po ba kayong tanong na pwede nating sagutin? Kung wala naman, ay pwede din tayo mag-go on. Thank you, Lord. Malamig ba sa inyo? Amen. Sa akin din malamig. Malamig ang kwarto. Ano ba yan? Buti nagising ako. Nakalimutan ko. 8:00 pala yung oras ko. Amen. So, walang nagtatanong. Diretso na po tayo. Okay. Thank you, Jesus. Ayon. Okay. So, yan po ang chapter 4. Hindi na po ako mag-replay ng chapter 3, last part ng chapter 3 ha. Kasi para meron tayong time. Yan. Praise God. So, Paul's relationship with the Corinthians. This is the chapter 4. Verse 1. Look at Apollos and me as mere servants of Christ, who have been put in charge of explaining God's mysteries. Ang ganda, no? Kasi pinag-compare nila kung sino si Paul. Mga tao talaga gumagawa ng issue sa mga preachers, no? Kung sino yung favorite nila. But should not be favoritism, sabi ni Paul. Dapat walang favoritism kung sino yung preacher. Dapat ang tinitingnan natin is the word that has been preached. No other important things sa buhay mo kundi ang word that has been preached, the word of God. Bakit importante yung word of God? Kasi sabi ni Jesus, yung words niya ay buhay. Yung words niya ay buhay, ay espiritu na nagbibigay ng buhay. So, buhay na buhay ang word. Sinabi niya sa Hebrews 4:12 and 13. The word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword, penetrating the division of the soul and spirit, and even the division of bones and marrows. Verse 13, exposing the intentions of our hearts. Oh, di ba? For nothing stands, everything stands naked before the Lord. Totoo yun. So, na-expose tayo. So, kaya nga na kung buhay pala ang salita ng Diyos, dapat tayo mga kapatid sa church, ano man ang church na inatinan mo, is that focus ka sa word, hindi sa tao. Kasi ang tao, hanggang may limitasyon, hanggang dito lang. But the word of God can travel a long, long way, can change your life, can improve you, can give you a breakthrough, hindi yung tao. The word. Mali ang tao. Karamihan sa atin, mali tayo. Lagi tayo nakatingin sa kung sino yung nasa harap natin. Hindi tayo nakatingin kung ano yung word na binigay sa atin at pagbulay-bulayan yung word. Madalas sa atin, natitisod tayo sa tao. Pero hindi natin inaalintana yung halaga ng word. Kaya sabi niya, look at Apollos and me as mere servants. Nothing special, just a servant of Christ, who have been put in charge of explaining God's mysteries. Servant na kami, tingnan mo kami as servant na ang trabaho namin ay taga-explain ng God's mysteries. Verse 2. Now, a person who is put in charge as a manager must be faithful. Dapat, di ba? Kapag ikaw ay inilagay as a manager, dapat faithful ka. Totoo yun. I've been working in the big companies, no, sa Middle East.
pag sinabi mong naka-position ka, whatever is your position, let's say manager, kasi yun ang ginamit ni Paul. Kapag manager ka, expected ka na meron kang, you possess qualities of a manager, of a leader. Meron kang kalidad na pang-manager. Marunong ka mag-analyze ng situation, marunong ka ng problem solving, alam mo ang negosyo na ito, alam mo kung ano ang pasikot-sikot ng negosyo, di ba? Alam mo kung paano lumusot ng problema ng kumpanya. Alam mo kung paano kumita higit sa lahat ang kumpanya kasi yun talaga yung ano eh. Alam mo, sabi nga sa akin, the best manager daw is that it takes personally yung task niya. At ang unang-unang gagawin ng best manager is to find ways paano paswelduhin yung mga tao. Oh, ganun pala yon. Hindi yung manager ka, required ka as manager, o upo ka na, okay, boss ka na eh. No? Pero hindi mo inisip saan mo kukunin yung pangsahod ng mga tao. So the best manager that thinks first for the welfare of his people. Paano niya hanapin yung papasahod? Okay. So faithful. Kay Lord naman, ang best manager niya ay faithful. Dapat faithful. I remember, yung life change. In 2018, I had a dream na pinatawag ako sa napakagandang office. At yung office na yon ay made of glass. Ang ganda ng glass. At yung office na yon ay nasa heaven. Kasi yung clouds pumapasok sa loob ng office. As in, doon sa reception. Ang ganda nung reception, na puro glass talaga. Ang reception. Nandoon din ang cloud sa reception. So, hindi ko alam kung lumulutang yung office, pero napuno siya ng clouds. At pagkatapos nun, ay nagkaroon ako, I was told that I am the new manager. Sabi ko, okay. So, nasaan yung files ng old manager? Nasaan yung mga dokumento? Binigay sa akin. Tapos sabi ko, okay, ito na ba lahat yung dapat na agenda dun sa na pag-usapan dun sa boss? Sabi niya, opo, nandyan na po lahat. Okay. Lahat ng for approval? Yes po. So, nagkaroon ako ng meeting. Pumunta ako sa meeting room. Yung ka-meeting ko, hindi ko masyadong, yung si boss, una hindi ko makita kasi ang nakita ko lang ay hanggang dito pababa, no? Hanggang dito, kasi nakaupo siya. May takip yung sa harap niya. So, nakita ko lang hanggang dito sa bibig, pababa hanggang dibdib. So, nakaganda ng ano niya, ang suit niya at saka ng tie. At isang finance manager sa tabi ko. So, nagmi-meeting na kami, pinipresent ko yung mga documents sa kanya. Ito for approval, ito yung dati na sa previous management. Explain ko lahat ng dokumento. And then, kinuha niya, pagpasok ko, kinuha niya, pinirmahan niya. Tapos sabi niya, is there anything you want? Sabi ko, yes, sir, I want the budget be given to me. And I have many requests. Sabi niya sa finance manager, okay, grant everything she asked. Everything, grant. Give her everything she needs. Dali-dali naman niya nag-take note yung finance manager. Tapos maya-maya, ni-reveal na niya yung face ni boss. Si Jesus pala yon. Ang ka-meeting ko. Siya pala yung boss ko. At sinabihan niya ako, do not disappoint me. Sa meeting na yon. Sabi niya, do not disappoint me. Sabi ko, wow. Yes, Lord. I will not disappoint you. Until now, I still have
carried that dream in my heart that I will not disappoint God. Ang ibig sabihin ng Panginoon ng do not disappoint me means I have to be faithful in everything sa Kanya. So, nasa akin pa rin yung dream na yon at kinikwento ko sa inyo that God is requiring faithfulness sa atin. Ano man ang mga bagay na pinagkatiwala ng Lord sa atin, He requires faithfulness. Amen. Hallelujah. As for me, sabi niya sa verse 3, it matters very little how I might be evaluated by you or by any human authority. I don't even trust my own judgment on this point. Sabi ni Paul, wag na tayong sabi niya na, sa totoo lang, kinukumpara mo kami ni Apollos, but then, hindi importante sa akin yung kung paano mo ako tinitingnan, sabi niya. Paano mo ako ini-evaluate? Paano mo ako gina-judge? Dahil sarili ko nga, hindi ko rin gina-judge ang sarili ko. Kasi pagka kino-compare mo ang tao, ang dalawang preacher, so merong less, merong important. 'Di ba? May advantage, may disadvantage. Sinong gumawa niyan? Tao din. Kapag merong tayong tinatawag na favoritism, may ganun tayo. Merong advantage at meron ding disadvantage. At yung advantage at disadvantage, kapag nakita natin yon at narinig natin na sinasabi, alam mo, sabi niya, kasi ganyan ka, kasi ganon, hatid-hatid, no? You will feel belittled. Pero si Paul, ang sabi niya, hindi yan importante sa akin kung paano mo ako in-evaluate. Ang importante, sabi niya, ako sarili ko, hindi ko nga ini-evaluate kung ano ako eh. Kung mataas ba ako o mababa. Hindi ko ini-evaluate. But people are doing that in the church. Kinukumpara natin. Verse 4. My conscience is clear, but that does not prove I am right. It is the Lord Himself who will examine me and decide. Wow, ang ganda. Kapag pinag-compare tayo, it triggers our arrogance to prove ourselves. Yun ang nangyayari sa Corinthian church, sa mga leaders. Pinagkumpara-kumpara sila. So, by the standard of men, kaya yung less ang evaluation, no? Kapag kinumpara ka, tapos lumabas ka na ikaw ay inferior kaysa doon sa isa pang kinumpara sa iyo, makakaramdam ka ng panliliit. Makakaramdam ka ng panghuhusga. Pero sabi ni Paul, malinis naman ang konsensya ko. Katulad ng sinasabi ng ibang tao pag nakumpara, ay malinis ang konsensya ko. Pero, sabi niya, kahit malinis ang konsensya ko, hindi yan ang nag-prove. Ano ba yun? Ano? Hindi yan ang nagsasabi na ako ay tama. Hindi porket sinabi kong malinis ang konsensya ko ay tama ako, sabi niya. Bakit? Sapagkat he is not judging himself according to their evaluation. Sabi niya, merong Diyos na nagtumitingin sa atin at siya ang nagdi-decide kung sino ang mas matimbang at sino ang hindi. Alam ng Diyos ang ating mga ginagawa. Kaya tigilan na natin yan, yung ating pagkumpara-kumpara. Kasi tao lang naman ang gumagawa niyan, hindi si Lord. Now, pag kinumpara natin ang isa't isa sa church, ang resulta niyan, we are judging. We are judging each other. At merong Diyos na nakakaalam at mas nahigit na judge. Kaya huwag natin gawin yan.
Dahil yan ang nangyayari sa Corinthian Church. Kaya sabi ko nga, ang Corinthian Church pang modern church ito nire-reveal kung anong mga kabulukan ng modern church. Verse 5, so don't make judgment about anyone ahead of time. Oo nga, before the Lord returns. Hindi tayo dapat nagkumpara. Hindi natin pinaghahambing ang bawat isa. Minsan-minsan naiisip natin yan, pero kung pwede namang maiwasan yan. Noon, ganyan din ako. Gusto ko to si ano, kaysa si ganito. Kasi, marami akong sinasabi, kasi gusto ko siya. Ganitong qualities niya. Pero ito, malabo ito siya. So, meron ka ng prejudice. Meron ka ng prejudgment sa isip mo. Sabi ni Paul, huwag nating gawin yan. Huwag kang mag-judge ahead of time. Kasi si Lord, siya ang tunay na judge. Lahat tayo nagkakamali. Kahit anong ganda mo at kahit anong mas lamang ka ng paligo sa kapwa mo, hindi mo pa rin i-judge yun. Hindi mo pa rin ipagkukumpara yun. Hintayin mo ang Diyos. Kasi pagdating ng Lord, siya ang magsasabi kung sinong mas maganda sa atin. Siya ang magsasabi kung sinong mas matimbang. Siya ang magsasabi kung sino ang nagkulang at sino ang tama. Kaya hindi dapat. We look each other equally. For He will bring our darkest secret to light and will reveal our private motives. Ay, tingnan mo nga naman. Lalo na pag sinasabi natin, malinis ang konsensya ko. Malinis ba talaga? Dahil si Lord mismo ang maghahayag, ang pinakatago-tago mo, ang anong tawag dito? Pinakasikreto mo, ihahayag ng Lord. Kaya again, let me remind you, if you are serving the living God, don't keep secret. Dahil mahahayag lang yan. Pati ng ating motibo. Bakit mo nasabi yon? Mahahayag lang yan. Kaya we live with all honesty with God. Hindi ganyan. Kasi maraming ganyan sa loob ng church. Then God will give each one, whatever praise is due. Kapag si Lord, makikita natin, bibigyan ka rin ng reward ng Lord sa mga ginawa mo, good or bad, meron kang reward. Kapag good, ang reward mo is siyempre good. Kapag bad, ang reward mo is siyempre discipline. Hindi natin magugustuhan. Praise God. May tanong ba dito? Naunawaan to? Wala. Ay. Okay. Opo. Kung napilitan kayo, Amen po. ay pipilitin ko rin kayo. Verse 6. Dear brothers and sisters, I have used Apollos and myself to illustrate what I've been saying. If you pay attention to what I have quoted from the scripture, you won't be proud of one of your leaders at the expense of another. Sabi niya, ginawa niya yung example siya at si Apollos. Sabi niya, kung nakikinig ka sa mga sinasabi ko na from the scripture, mahihiya ka lang. Hindi ka magiging proud sa pagkukumpara mo sa mga tao. Kasi mahahayag lang kung ano yung tinataas mo, no? Yung tinataas mo na favorite mo, makikita mo rin yung kanyang karumihan. Madidismaya ka lang. Tapos yung binababa mo, hindi mo alam kung ano siya before the Lord. Kaya wala dapat favoritism. Wala dapat na, ay dito na lang ako kasi mas gusto ko siya, mabait ito. Yun, lagi na lang ng sasako. Walang ganyan ha.
For what gives you the right to make such judgment? Oh, sako talaga ang mga Korinto. Anong karapatan na paghati-hatiin natin sila? Dahil yung pagkumpara-kumpara, nagkakos yan ng division. What do you have that God has not given you? Oh, tama. And if everything you have is from God, why boast as though it were not a gift? Oo. Oo. Lahat ng meron ka ngayon, binigay yan ng Diyos sa'yo. Pati yung pastor mo, binigay ng Lord yan sa'yo. Kaya wag mo silang pagkumpara-kumparahin. Sapagkat, alam mo, pag nawala yung pastor na ayaw mo kasi kinumpara mo sa ibang leaders, sa ibang pastor. Pag nawala yan, saka ka manghihinayang. Ay, sayang. Sana pala nandito siya. Oo nga, ano. Saka manghihinayang. Sabi ko nga bakit yung pagsisisi nasa huli? Pwede bang yung pagsisisi unahin natin bago mahuli ang lahat? No? Mahirap din siguro kasi hindi natin iniisip yung anong magiging kahinatnan. Mabilis tayong umaksyon at magsalita. Bakit yung pride sumusunod, ang kasunod ng pride, no? Bakit yung pride nauuna sa downfall? Hindi pa pwedeng mag-fall muna bago magkaroon ng pride para malaman mo? Ay, nice. Okay. Praise God. Naunawaan niyo ba sinasabi ko? Yes, Pastora. Thank you. So we don't make judgment. We just catch the word of God because everything, sino man yang ginamit sa harap mo to teach, huwag mo siyang tingnan. Tingnan mo siya, ano kayang bit-bit nito para sa akin? Ano kayang mensahe ng Lord para sa akin? Alam mo yung kartero, nagdadala ng sulat yun, di ba? Yung kartero. Kapag dumating ba yung kartero ay sinasabi natin na kung dalawang kartero, yung isang kartero, kinukumpara ba natin sila? O madalas, sinasabi na ba natin na mas maganda yung message na bit-bit ng kartero na ito kaysa yung isang kartero. Hindi ba, hindi siya yung mensahe? Hindi rin siya ang sumulat ng mensahe. Dala lang, ang role lang ng kartero ay magdala ng mensahe. Tama? At least sumagot ka na, opo, hindi po. Hallelujah. Yes po. At least sumagot man lang at may kausap ako. Okay. Amen po. So, yung kartero, taga-bitbit siya ng mensahe. Hindi siya ang sumulat ng mensahe. Tama? Hindi rin siyang gumawa ng mensahe. Ang trabaho niya, magbitbit. Ay dalawa sila. Kinukumpara mo yung dalawa. Mas gusto ko yung kartero 1 kasi maganda yung mensahe na bitbit niya. Pero hindi siya sumulat nun. At hindi rin siya ang gumawa nun. Kasi sabihin natin, ayoko tong kartero na ito na nagdala ng mensahe. Hindi ko siya gusto. Bakit? Kasi pangit yung message niya. How did you know that? Bakit naapektado yung kartero sa mensahe? Hindi naman siyang gumawa nun. It could be the condition of your heart. Kaya hindi mo nagustuhan. Diba? Dapat nakafocus tayo sa message, hindi sa carrier ng message. Dapat ganun. Kaya, anybody could be used by God to send His message. Ang importante dapat yung message, hindi yung messenger. Naunawaan nyo? Salamat naman. Amen. Amen. Okay. Opo. Ay, grabe, buhay kayo? Ay, sige na kayo sumagot. Hallelujah.
Salamat Nandito sa Lord. buhay na po kay Pastora. Po, Pastora. Hindi lang po ma-unmute. Thank you, Lord. At Amen. buhay pa lamang sila. Okay. Praise the Lord. So, naintindihan nyo na. Hindi pwede ang comparison sa loob ng church. Dahil ito yung nangyayari sa church ng Corinto. Nag-compare sila. Okay. Paul explained that the church in Corinth should see Paul and Apollos as servants of Christ who have been put in charge of preaching or teaching the mysteries of God to bring light, meaning to say, pag sinabing bring light, bring wisdom and understanding. So maunawaan mo. To the believer's mind, sila lang yon, no? Taga-explain kung ano yung sinabi para magkaroon ka ng light, para magkaroon ka ng understanding at wisdom sa iyong kaisipan. So that the church may fully understand their faith in Jesus Christ with their lives being transformed. No? Kapag naunawaan mo ang salita ng Diyos, naunawaan ko na, your life will be affected and transformed. Kasi naunawaan mo na, kaya mo nang i-apply. This is the whole point of ministering to the people like Paul and Apollos did. Ganito mag-minister. Kaya hindi ka dapat, you as a minister, alam mo dapat yung mensahe na alam mo kung paano i-apply sa mga tao. Alam mo paano i-deliver sa mga tao kasi trabaho mo yun eh. Hindi yung messenger ka and you don't know your job. Ay iba naman ang problema nun. Hindi mo alam ang trabaho mo. Hallelujah. This is the purpose of having church fellowship. Ito ang purpose na magkaroon ng fellowship sa isang iglesia. We get to understand why we needed to know God and Jesus Christ and the Holy Spirit. Tatlo. To know God, Jesus Christ, and the Holy Spirit. And why we needed to follow His commandments. Church fellowship is not for exclusivity or a fans club. Ang church, pag sinabi mong life change, kami-kami lang life change ha. Ano yan? Member kami dyan. Walang exclusivity. Hindi yan fans club where one follows the subscribes to their favorite preacher. Pagka life change, si Pastora Tess. Doon tayo kay Pastora Tess. Paano si Pastora Mercy? Life change din yan. Huwag natin pagkumparahin. Kaya nga sa life change, iisa lang ang message. Iisa lang ang teaching. Tinuturuan ng mga leaders. Naunawaan? Sabi na, opo. Pag hindi naunawaan, balik ulit. Kasi you need to practice the message in order for you to deliver it correctly. Di ba? It is not a contest of a good preaching, as Paul said in verse 6. If you pay attention to what I have quoted from the scripture, you won't be proud of one of your leaders at the expense of others. Yun ang sinasabi niya. Hindi ka magiging proud sa pagkumpara-kumpara mo ng mga preaching o ng mga messenger. Kaya nga sa life change, mini-make sure natin, naunawaan mo ang mensahe. Yes, kung hindi ko maunawaan, balik ka ulit sa akin. Explain ko ulit sa iyo. Kasi ang bawat pastor sa life change may kanya-kanyang flock. Kaya life change, nagkaroon tayo ng mentoring sa mga leaders para ipaunawa. At they can come to us. And what about this situation? Ganito ang sinasabi sa scripture. Ganito yung ibig sabihin ng scripture na ito. Okay. Then, transmit the same message sa mga tao. Kasi kung ako magtuturo sa inyong lahat, ay maigsi ang buhay ko. Okay. Sapagkat napakadami ng life change. Kaya nga, sinasabi natin, no, in the teaching, ang mahalaga ay nandoon ang mga mentors ready to equip, ready to teach, ready to train the leaders. And the leaders transmit the teaching
same as exactly the same, no? Kung ano yung natanggap nila sa mga members naman. Practice this, practice that. Tinuturo lahat. O, tingnan mo. Kaya mahalaga na may oras si mentor, na may oras si pastor to go down to the people and listen. Anong problema? No? Mahalaga yung time for the flock. Sit with the flock. No? Smell like sheep. Kung ano yung amoy ng flock, yun din ikaw. Kasi you've been spending your time with the flock. Hindi yung si mentor at si pastor ay merong exclusive group at doon lang sila. Hindi ganon, mga kapatid. We need to teach our leaders to humble themselves and go down at the bottom and be with the flock. Para marinig mo ano ang concern ng flock. Hindi yung papaimportante ka. Kasi pag nagpapaimportante ka, diyan na yung comparison. Prestige na ang pinag-uusapan. Position na ang pinag-uusapan. We don't have that. We only have love, peace, and joy in the Holy Spirit. Kaya nga, dapat si pastor, mayroon din siyang joke time with the flock. No? Si pastor, meron din siyang eating with the flock. To encourage the flock by showing his love, his devotion, ay matuto ang flock. This is how it is to be a leader. Kasi yun ang sabi ni Jesus, if you wish to be a leader, you need to be a servant of all. Okay, naunawaan? Hello? Amen. Amen. Amen po. Praise God, praise God. Amen. Ayan. Amen. Thank you. Ayan. Thank you. I love what Paul said in verse 5, where he simply says, do not be opinionated. Verse 5, tingnan niyo yung Bible na yung verse 5. Ang sabi nga niya, ang ibig niyang sabihin sa verse 5 ay do not be opinionated. Huwag kang masyadong mapag-isip. No? Huwag masyadong mapag-isip. Nako. Mahirap pala yung isip ng isip. Kasi pag isip ka ng isip, ay kawawa ka. Sasakit ang ulo mo. Ako ay ayokong mag-isip ng isip. Sabi nga sa verse 5, don't make judgment about anyone ahead of time before the Lord returns. For He will bring our darkest secrets to light and will reveal our private motives. Then God will give each one whatever praise is due. Ang ibig niyang sabihin, huwag ka masyadong mapag-isip. Nag-overthinking. Kasi pag na mapag-isip tayo, masyado tayong opinionated. Gusto nating ipahayag kung anong meron sa isip natin, no? Ay, yan ang sinasabi ng mga incheck. At yan din ang sinasabi ng Bible. Maraming salita, maraming mali. Maraming salita, maraming mali. Hindi naman ito contest ng paramihan ng salita. Your faith is not about keep talking and nothing in the action. Faith speaks much without talking. Nakikita sa buhay mo. Mas madaling magturo nang demonstrate mo na lang. Kaysa dakdakan ng dakdak, dami mo na sinasabi na natutulog na yung mga tao. Walang naunawaan. Kaya, demonstrate it. Para makita na,
Ganun pala yun. Tingnan mo si Jesus. He demonstrated love sa gitna ng persecution. He demonstrated love. If I look at Jesus doon sa Calvary, yung pinagpapalo siya, hindi siya lumaban, ginapo siya ng chain ng kanyang kamay. He freely gave his back to be beaten, no? I could see how much he loved. He loved the humanity. Kahit nasasaktan siya. And he was saying, this is for you. It's okay. I can take it. It tears my heart. Lord, kung ganyan ka umibig, nakakahiya naman na hindi kita kilala. Hiyang-hiya ako. I also see the love of Mary. Nung makita niya, nagkalat ang dugo ng anak niya sa floor ng garrison. Kumuha siya ng cloth, kinolekta niya, pinunasan niya yung dugo para hindi na magkalat sa floor. Alam, naramdaman ko, what a love of the mother. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay. When I became a mother, I realized, ganito pala kapag nanay ka na mahal mo ang anak mo. And it hurts to see your child being harmed. Nako, hindi ko kakayanin. And I see Jesus being nailed at the cross. I always keep it in my heart. Sa bawat pako ng kamay, I said, that is for me. That is for me, that I may change, that I may be closer to God, to the Father. For me. Kaya pag nag-misbehave ang isang tao, I remember Jesus being crucified at the cross. I cannot help but have patience. Show my gentleness, my gentle side. Bakit? I remember, pasaway din ako at pinako. It cost the life of my master to be nailed at the cross nung naging pasaway ako. So each time na makita ko na gusto ko nang mag-react, the law reminds me to love. Then I remember, it cost the life of my master para ako ay baguhin. So bakit ako magre-retaliate? I will remember Jesus. I will remember to obey Him because He gave His life for me. Kaya yun yung sinasabi sa Galatians 2. Sabi, I have been crucified with Christ, therefore I no longer live. But the life that I live in this body, I live it for the Son of God who loves me and gave Himself for me. Kaya hindi ako mag-retaliate. Alam ko ang utos ng Lord. I will keep it to myself. And I want to feel love. I want to give love. Because that's what Jesus said. He was nailed at the cross just to teach me to love. Tama. Tama. Naisip mo ba yun? Okay. Hindi mo naisip yon. Kasi ang naisip natin, pag sinaktan ka, sabihin mo, hintayin mo lang mag-below the belt. Pag below the belt, siguradong maramdaman nila yung powerful side kick mo. Diba? Or yung flying kick mo. Kaya sabi na, wag nang nilang hintayin na lumabas ang ninja ko. At ninja lang makapatay ninjo. Oh, diba? Yeah. Hallelujah. Wag lumabas ang ninja.
itago ang ninja. Praise God. Pero lumalabas yon. O kaya sinasabi mo, wag nila akong galitin. Baka mamaya, mag-transform ako. Maging green man ako. Maging Incredible Hulk. Praise God. Masyadong seryoso. Ang tahimik-tahimik niya. Bakit kayo tahimik? Hallelujah! Are you getting what I'm saying? Yes, Pastora. Okay. Let's not be opinionated. Bago dumating si Lord, ayaw ng Lord na masyado kang opinionated. Masyado kang mapanghusga sa iyong isipan. Masyado kang matalino. Grabe. Narinig ko. Extreme ang obedience ni Pastora. Extreme? Anong tingin mo sa obedience ni Jesus? Hindi ba ako pinako sa krus? Si Jesus pinako sa krus. Anong tawag mo doon? Extreme, extreme, extreme. Hallelujah. Praise God. Hi, Lord. I pray na you touch these people. Hallelujah. For He will surely bring every dark secrets to light and will reveal our secret motives. Grabe! Ipapakita ng Lord kapag tayo ay nagdo-double life. Maganda tayo sa harap ng tao pagtalikod. Pangit tayo. I've come across with this reel. May reel. Anak ng isang missionary na nasa Pilipinas. American missionary. Na-shock ako. Sabi niya, marunong siya magbisaya. So somewhere in Visayas pala na-assign yung daddy niya. Nag-create ng church at may mga church members. Pinalaki niya yung mga anak dito sa Pilipinas. Pero ang secret life ng pastor na yon, ayaw niya ang mga Pilipino. Anong ginagawa mo sa Pilipinas? Kasi missionary daw siya. Sabi ng anak niya, malaki na yung anak niya, dalaga na. Binulgar niya pati yung picture ng tatay niya. Pinakita niya at sinabi niya, ito yung preacher na to. Anak niya ako. Ayaw niya akong tumayo sa harap ng Filipino flag. Dahil ayaw niya akong sumaludo sa flag. Dahil inferior ang mga Pilipino. Ay, grabe. Pastor, ito? Binulgar siya ng anak niya. Inferior ang mga Pilipino. Ang superior ay ang mga puting Amerikano. Ay, grabe. Ganun ba? Sabi ko parang ganun. Pinakita niya, no? Binulgar niya ang kanyang tatay. Galit na galit siya. Hallelujah. Hindi ko na lang kinalat kasi mamaya kilala pa natin yon. Bisaya, taga sa Visayas pala ito, Mindanao, Visayas, Mindanao naka-assign. Delikado. We're living a double life. Pagdating ng panahon, the Lord will reveal the secrets to light. Tingnan mo siya, ni-reveal siya ng anak niya. Ginamit ang anak niya para i-reveal ang true intention ng daddy niya. Will reveal the secret motives. Ano man yung mga bagay. Marami talagang totoo yan, mga lingkod ng Panginoon. Iba ang kanilang motibo, ginamit lang nila ang word. Pero darating ang panahon, lahat ng yan, sisingilin sila. Kaya tayo, nag-aaral tayo nito, this problem still exists right now, ay tayo po, maging maiba tayo. Matuto tayo sa mga pagbabahagi na nakita natin sa Biblia. Matuto tayo. Kaya nga, binibigyan ka ng kaunawaan. Para, pagdating ng panahon na ikaw ay maglilingkod, no? Na ikaw ay maglilingkod, alam mo na ang ibig sabihin ng sulat ni Paul sa Korinto. Katulad nung sa Book of Romans, nabago ang pananaw mo. Kasi hindi pala ganun.
no? Ang maling pagkaunawa. Ngayon sa Korinto, ito na ang sinasabi sa atin. Dahil, yun nga, ang buhay ng mga tao sa Korinto ay katulad sa modern church ngayon. Kaya wag natin gawin yan. That He will give us whatever praise is due. Ang Panginoon, i-reward tayo lahat. Kung masama ang ginawa mo, ang reward sa'yo, discipline. Kung maganda ang ginawa mo, ang reward sa'yo, maganda din. Basta may reward. Hallelujah. Praise God. 3 things God will do according to this verse. Sa verse na binasa natin, from verse 1 to 6. 3 bagay ang dadalhin ng Lord. He will bring hidden things to light. Verse 3, chapter 3:13. Diba? Chapter 3:13, makikita mo yan. Hidden things to light. Yun din ang sinabi kanina, verse 5. Pangalawa, reveal the secrets of man. Ito makikita po natin to sa Romans 2. Anong nakalagay? Punta tayo sa Romans 2. Sandali lang. Romans 2:16. Ano nakalagay sa Romans 2:16? Thank you, Lord. Thank you, Lord. And this is the message I proclaim, that the day is coming when God, through Christ, will judge everyone's secret life. Hindi ba yun din ang sinasabi sa binasa natin sa verse 5? He will bring everyone's secrets to light. Kaya mahirap ang Word of God kasi ang Word of God is revealer of truth. Allah. It will reveal your secrets because the Holy Spirit will cause it to reveal. Reward each man. Pangatlo, reward each man. Makikita natin yan sa 1 Corinthians 3:11 din, 2 Corinthians 5:10, Matthew 16:27, and Revelation 22:12. Yun ang mga cross-references na hindi lamang si Paul ang nagsasabi, pati na rin si Jesus. Sa Matthew 16:27 at si John din sa Revelation 22:12. O, di ba? Okay. Pwede magkape? Thank you. Mamaya. Thank you. Thank you sa pasalubong. Praise God. Still in the chapter 4, verse 8. You think you already have everything you need. You think you are already rich. O di ba? Kasi ang Corinthian church, mayaman sila. Lagi kong sinasabi, mayaman sila na church. Kaya sabi niya, you think you are already rich. You have begun to reign in God's kingdom without us. Dahil sa yaman mo, na yung yaman sa mundo, iniisip mo, alam mo, simplihan natin. Kapag ang mga tao iniisip nila, kapag meron silang pera, meron silang kakayahan, iniisip nila, blessing ito. Blessing ng Lord ito sa akin. Yan ang iniisip kagad nila, blessing. Ha? Kapag merong material things in your life ay abounding in you, sinasabi natin blessing ng Lord ito. Ang material things ay hindi lamang ang blessing ng Lord. Mga non-material things like peace, joy, blessing din yun ng Lord, hindi lang yung material things. No? Pero yung mga tao kapag wala kang pera, ang meron ka lang ay kapayapaan, hindi blessing sa kanya yun. Wala akong pera eh. Wala akong pambili. Wala akong pambili ng gusto ko. Mali. Kaya nga sabi niya, sa palagay nyo, meron kayong pera, no? Merong nabibili, nagagawa nyo ang gusto nyo. You are in position in the church. Nai-influensyahan mo yung mga tao.
You think you have everything. But you are, and you begin to reign in God's kingdom without us. Bakit without us? Kasi iba yung kanilang motibo. Iba yung ginamit lang nila yung position, pero iba ang motibo. Tingnan mo, maraming mga pastors. Pag meron na silang church, iglesia, big sabihin, may mga tao, pakiramdam nila, pag-aari nila yung mga tao. Wrong. These people na nasa church mo, these are not yours. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, the people that has been entrusted, ipinagkatiwala ng Diyos sa akin, ay hindi akin, hindi ko sila pag-aari. Sila ay pinagkatiwala sa aking alagaan ko sa salita ng Diyos. Dapat ganyan ang kaisipan natin. Kung yung flock ay magpunta sa kabila, uy, samahan mo, saan ka punta? Hatid kita. Ihatid mo. Dito ba gusto mo? Okay, hatid kita ha. Kasi pinagkatiwala ka sa akin, so ihatid kita doon. Kasi pag ganyan ang pagtrato mo sa flock mo, the flock will love you. Ay, mahal ako nito. Hindi yung pumunta sa kabila, pinalo mo na kaagad. Bakit pumupunta sa kabila? Hindi ganyan, mga kapatid. Hindi natin pag-aari mga taong ito. I wish you were reigning already. For then, we would be reigning with you. Iniisip mo, nandun ka na. Malapit ka na kay Lord. Kasi maraming binigay sa iyong mga tao. Hindi mo iniisip, how did you treated them? Kaya sabi niya, I wish you were reigning already. For then, we would be reigning with you. Ano sinasabi niya dito? Dapat, yung pamumuno mo sa kanila ay kasama kami kasi yung teaching namin ang ginagamit mo. Pero hindi, ibang katuruan ang ginamit mo. Instead, I sometimes think, verse 9, God has put us, apostles, on display, like prisoners of war, at the end of the victory's parade, condemned to die. Oo. We have become a spectacle to the entire world, to people and angels alike. Sabi ni Paul, ginawa kaming display ng Lord na kami yung model ng anong tawag doon? Ng pagsunod. At the end of ng pagsunod na may victory ay we are actually, akala ko victory na kami, mag-enjoy tayo, no? Pero hindi. We were actually condemned to die. We are exposed to persecution. We are exposed to, anong tawag dito? Ridicule. Pinagtatawanan kami. Mockery. Kung anong sinasabi ng mga tao. Yun ang sinasabi ni Paul. Akala natin, iisa tayo sa church. Pero pagtalikod namin after na teaching namin, sabi, napakahirap naman gawin yon. Huwag natin sundin yon. Kung ano-ano na sinasabi natin sa ating mga leaders. Ginawa natin silang katawa-tawa. Nangyayari ito sa church. Sabi ko nga sa mga mini-mentor ko, o di ba, ginawa kaming sample ni Lord sa harap niyo. Sa gitna ng mga pagkutya, ginawa ng Lord na magiging public display para makita yung faith namin, how we respond to all these accusations. Totoo yan. Yung nagkasakit si Bishop na hospital. For some, they would hide it. But for us, no. Let it be seen in public.
para makita ng mga tao how we obey God. Maraming nag-isip, ay, wala nang TSMD, wala nang Bible study, wala na lahat. Kasi ganito na ang nangyari kay Bishop. Di ba? Pero sa amin, sige Lord, expose our faith. Sige, we will walk by faith and not by sight. Everybody saw how we walk by faith. Kaya nung makita ng mga tao, naiyak din sila. Miracle upon miracle nangyayari. Even in the hospital, na witness ng marami. Because we allow God to use our lives to demonstrate our faith. Na tayo, ganun po tayo dapat bilang leaders. No? Bilang leaders. Hindi yung pag tayo ay na-persecute, we come against people. We prepare our long speech to defend ourselves. Hindi ganon. Teka muna. May mga tanong pala dito. Sorry ha. Sorry. Ano daw yon? Okay. Sabi ni Brother Neri, dito po sa Canada, maganda po ang spring, summer, and fall na po. Tapos winter, binalot ng white para malinis ang kapaligiran. Wow, ganda naman ang scenery, ano? Sabi, kinamusta kayong lugar nila? Sumasagot po, kaya lang di naman po naririnig. Sira po kasi ang speaker ng phone ko. Ganun ba? Okay lang, Nanay Raquel. Okay, salamat sa pagsagot, Nanay Raquel. At sabi niya, brother niya, Pastora, makikita po ba sa mga tao kung anong church ka nakabilang sa inyong pagsunod sa mga katuruan? Salamat po. Makikita ba ang church? Oo. Makikita yung saan ka galing, sino ang pastor mo. Kasi yung pastor mo, no? Parang parent yan eh. Parang parent. Na sasabihin ng ibang tao, sino ang tatay nito pag nag-misbehave yung bata o kaya nag-behave yung bata at nagkaroon ng achievement. Kaninong anak yan? The same thing. Opo, makikita po. Kaya, kung ano ang buhay natin, ang tanong dyan, sinong pastor mo? Kaya sa life change, pag may nag-misbehave, sinasabi ko kagad, sinong pastor mo? Bakit ganyan ka? Kasi, you're supposed to be, ang pattern mo ay ang iyong pastor. No? Makikita po. Thank you. Hallelujah. Praise God. Kaya nga si Paul con todo ang pagdisiplina niya sa mga Corinthians. Dahil kitang-kita na hindi nila ginaya si Paul. Hallelujah. Tapos tinataas nila na, si Paul ang nag-church plant sa amin. Nakakahiya, sabi ni Paul. Nakakahiya kayo ha. Verse 10. Our dedication to Christ makes us look like fools. But when you claim to be wise in Christ, we are weak. But you are powerful. Diba? Our dedication to Christ makes us look like a fool. But when you claim to be so wise in Christ, sabi niya, we are weak, but you are powerful. Kuminsan, lumalabas itong pagmamayabang natin. Ikaw lang ba may wisdom? Ako din. Ikaw lang ba may Holy Spirit? Yung mga ganyan natin, that is a childish talk. No? Childish talk yan. Huwag nating ganyanin ang ating kapwa. You are honored, but we are ridiculed. Even now, we are go hungry and thirsty. We don't have enough clothing to keep warm. We are often beaten and have no home. Verse 12, we work wearily with our own hands to earn our living. We bless those who curse us. We are patient with those who abuse us. We appeal gently with evil things are said about us. Yet we are treated like the world's garbage, like everyone's trash, right up to the present moment. Tingnan mo.
Sa loob ng church, kung sino pa yung maayos na preacher, yung pa yung minamata-mata. Yung pa yung sinasabihan na red flag yan. Pero, ang ayos-ayos niya sa buhay niya. Pinamumuhay niya. The more that you live in the Word of God, the more na pinapamuhay mo, pinapakita mo sa tao ang salita ng Diyos na namuhay sa'yo, the more na titingnan ka ng tao na weak ka. You are weak. The more kanilang kutyain sa iyong pananampalataya. Kasi ang taong nag-mature sa salita ng Diyos is very gentle. Naunawaan niya ang iyong pagmi-misbehave. It doesn't mean na inunawa ka ng pastor. It doesn't mean weak ang pastor mo. It means he was dealing you with the right attitude, like Jesus. Kaya pasaway nga naman talagang, mapapaganyan ka talaga. But remember Jesus. Remember Jesus kung paano siya kinutya. He never spoke anything. We just look at them. Tiningnan lang niya. Kapag merong mga sinasabi yung mga taong hindi maganda, hindi siya sumasagot. Sa mga Pariseo lang siya sumasagot. Dahil law din ang ginamit ng mga Pariseo para kutyain siya. Pero yung mga taong halimbawa, yung mga kapatid niya, hindi naniniwala sa kanya. No? Hindi naniniwala sa kanya. Sinasagot ba niya mga kapatid niya? Hindi. Sabi lang niya, kay sa inyo, pwede niyong gawin lahat ng gusto niyo, pero sa akin, wala pa yung oras ko. Ganon lang sinasabi niya. Kaya, when we pastor a church, dapat makita si Jesus, the Jesus quality, the Jesus attitude, the Jesus love. Ng quality ng love, ng quality ng peace, ng quality ng gentleness sa atin. Kasi ilang beses siyang inabuso. Kaya sabi ni Paul, di ba? Wise nang tingin niyo sa sarili niyo. Mayaman kayo sa inyong sarili habang kami, nagtatrabaho pa kami para sa aming kakainin na lang. Liban sa nagtuturo ka ng salita ng Diyos, magtatrabaho din kami para sa aming pagkain. Liban sa dumating yung mga panahon na kami nagugutom, nauuhaw, hindi sapat ang pera para makabili ng damit para kami ay magbago naman ang kasuotan. Habang kami binubugbog at homeless, kayo ay napanatag sa inyong mga tahanan, magagandang tahanan. Tapos pagdating mo sa church, mang-away ka pa. Kawawa naman si pastor talaga, no? Kawawa. Yan ang sinasabi ni Paul. Ang pastor mo nagpagal. Si Paul nagpagal sa salita ng Diyos. Si Paul nagpagal din to exercise the word of God sa buhay niya para makita ito. Inaabot yung mga malalayo. Sinasagot ang mga sulat habang siya nagpapagal na matutunan niya ang misteryo ng salita ng Diyos. Habang ginagawa niya yan, nagtatrabaho din siya dahil hindi siya dependent sa mga bigay-bigay ng tao. Nagtatrabaho po siya para pakainin ang kanyang sarili, para damitan ang kanyang sarili. Umiikot-ikot siya. Pero sa kanyang pag-ikot, hindi siya nangungulekta. Dahil ayaw niya maging burden. Para hindi lang sabihin ng tao, yan ganyan ang missionary, nangungulekta. Hindi nangungulekta si Paul. Ang mga tao ang nagbibigay. Minsan hindi na niya tinatanggap. Baka pagdating ng panahon sabihin mo, dahil sa aking pagbibigay, Paul, ay gumanda ang buhay mo.
Ang pastor na totoong naglilingkod sa Lord, hindi nila inaalintana yung hirap. Maibahagi lamang ang kapahayagan ng Panginoon. Hindi nila inaalintana yung puyat. Maibahagi lang. Iba yung pastor after God's own heart. At iba yung pastor after someone's position. Kaya yung mga pastor na nakita natin na naka-Armani, naka-Gucci, at merong exclusive circle, ay hindi yun pastor after God's own heart. Mayaman lang talaga siya. Pero wala si Christ. No? Kaya tingnan mo si Paul. Verse 12, we work wearily with our own hands to earn our living. We bless those who curse us. Habang siya nagpapagal, nagpapastor ng maraming churches. Umiikot sa maraming churches. Nagtatrabaho din siya para sa sarili niya. Kinukutya siya. Kahit kinukutya siya, sabi niya, we bless. Bakit? Sapagkat yan ang utos ni Jesus sa Matthew chapter 5. Bless those who cursed you. Do good to those who are persecuting you. You do the opposite. Ano yan? Beatitude yan. Beatitude itong pinapakita ni Paul dito. Dapat meron tayo nun. No? Kasi kung ipamuhay natin ang beatitude sa buhay natin, ano mangyayari? Jesus will love us. Jesus will love us. Sabi nga ng isang pastor, kahit inaabuso ka na, sagot ko rin, ilang beses mo bang inabuso si Jesus? Hindi rin niya ako masagot. Oh, gano'n naman pala. So, okay lang. Kung abusuhin ka ng ibang tao, ikaw nga, inabuso mo rin si Jesus. Ganon din ako. Okay lang. We appeal gently with evil things said about us. O, tingnan mo. Yung pagpakumbaba, maraming evil things na they said about them, about him. Pag compare, sabi niya, we appeal gently. Hindi siya nag-retaliate. Hindi siya nang laban. Hindi niya dinefend ang sarili niya. Yet we are treated like world's garbage. Kahit na sa pagpakumbaba niya, ang nung trato ng mga tao sa parang garbage siya. Like everyone's trash. Right up to the present moment. Ang sinasabi niya, ganito ang pagtrato sa kanya ng mga leaders ng Corinthian Church. Like a garbage. Chinichismis siya sa loob. Ito yung church na finound niya. Church plant niya. Kinalaban si Paul mismo. Oh. Sounds family ba? Familiar ba kayo? Nangyari ba ito sa iyo? Ay, sa akin lagi itong mangyari. Hanggang sa natuto na ako. No? Napangiti na lang ako. Oh, napapagano na lang. Ngayon, ang reaction ko sa tumanda ako ng ganito, sabi ko na lang, oh, okay. Noon, nasa abroad ako, lagi akong out of the church. Bakit? Sinisipa nila ako palabas ng church. Hindi ko alam. Pero ngayon, natutunan ko na yon. Pati si Paul pala, ganun din ang ginawa. Hindi ako nag-iisa. Sabi ko ng ganon. Nung malaman ko to, hindi ako nag-iisa. Kaya ang sagot ko dyan, oh, okay. Jesus is with you. Amen. Hallelujah. Paul, contrasting. Paul gave a very contrasting life situation of the apostles versus the church leaders ng Corinth. Contrasting. Ano?
They think they have everything they need, therefore they do not listen to the sound doctrine. Akala nila alam na nila ang lahat, kaya hindi na sila nakikinig sa pagtuturo ni Paul, the sound doctrine. Ayaw na nila kay Paul. Pangalawa, they acted rich. Perhaps they are truly economically at an advantage. Ibig sabihin, siguro nga mayaman sila. Kasi mayaman ang mga taga-Korinto. And they do what they want, lording over others. Gusto nilang boss sila. Gusto nila, pinapakita nila na amin kayo, pag-aari namin kayo, flock namin kayo. No? Amin. Miyembro ko to. Miyembro ko. Miyembro mo yan? Jesus died for that person. They don't belong to any man, but to Jesus alone. And doing the things outside the teaching of Paul and apostles. Kasi mayaman sila. They thought they can be free to do what they want. No? Kaya sabi niya, oh, you're ruling the kingdom of God na. Without us. Ginagamit pa nila yung word para mang-api ng iba. Pangatlo, as the apostles, as enduring disciplines of hard life, persecution, abuse, and being homeless, the Corinth church leaders were enjoying their positions in the hearts of their followers and enjoying their influence over others, protecting their seats from any possible opposition, but their hearts and service is never for God. Nag-i-enjoy na yung mga leaders ng Corinth sa kanilang position. Nag-i-enjoy na sa kanilang influence over tao. Pinapalakpakan sila ng tao. Ang galing, galing, galing. Pero si Paul, ini-endure pa niya yung difficulty ng life, ng discipline ng buhay, habang siya ay malayo at nagtatrabaho, nagpapagal. Yung church na finound niya, sinisira na ng mga oportunistang leader. Kaya nung makita siya sa Ephesus, nag-complain yung iba, nag-report, Paul, yung church natin, wala na, windang-windang na. Iba nang nakaupo doon. Wala na yung teaching mo. Baliktad na ang ginagawa nila. Kaya sabi niya, you're reigning in the kingdom of God already? You think you have everything? Iba na pala yung tinuturo. Ang tinuturo, carnality na. Kaya sinasabi, mahirap sundin ang pagtuturo ni Pastora Tess. Kasi requires extreme obedience. Extreme na. Extreme? Eh paano yung pagpako kay Christ sa cross? Extreme yun? Alin ang extreme? Yung pag-push sa'yo to obey the commandments of God? Or yung pagpako kay Jesus sa cross? Alin ang extreme? Ay, extreme yung kay Lord. Isipin mo, dahil sa ating kapalpakan, sa ating karumihan, He gave up His life as a sacrifice. Extreme yun. Pwede namang sabihin ni Lord, bahala ka sa buhay mo. Pero He came. Extreme yun sapagkat He is God. Nagkatawang tao just to be sacrificed for you and me. Extreme. Iniwan yung kaharian ng kalangitan just to be with us and die a criminal death. Extreme yun. Pero yung obedience ko, hindi extreme. Hindi pa naman ako pinako katulad ni Jesus. My obedience has not reached 1/10 of Jesus' obedience. Malayong malayo pa ako. No? Yung sinasabi ni Paul.
You reign without us. You think you have it all. May mga church leaders na ganun. Akala nila kapag nasa pulpit ka na, ay, ikaw na ang hari. Pagka-ari mo ang mga taong ito. Darating din yung time. Sasabihin ng hari kung anong ginawa natin. Kaya ang daming pastor sa hell. Alam niyo po ba yun? Ang dami ring leaders na pretentious people nasa hell. Because they reign without God. They lord over the people, influence them, and abuse them without thinking. Life is short, and there is called Judgment Day. Hallelujah. Kalungkot, ano? Wow! Lagpas na tayo sa oras. 4 minutes na lang. Kainan naman. Okay. Ito pa rin. Pang-apat. Serving the Lord is to live a low-key life. Humble life. As Paul said in verses 11 to 13. We bless those who curse us. Humble life. Low-key life. We are patient with those who abuse us. Appeal gently when evil things are said to us. Yet, hindi yan yet we are treated like everyone's trash up to the present moment. Because as true believers, we have not been given any privilege to avenge ourselves, but we are commanded to live in peace and love like Jesus. Tayo mga believer, ang utos sa atin ay hindi hate, but love. Ay hindi retaliate, gumante, but be patient. Be gentle. Hindi chaos, kaguluhan, gumawa ng kaguluhan, but we are called to peace. Opposite tayo. When there is hate, you respond in love. When there is anger, you respond in gentleness. When there is abuse, you respond with prayer of peace and gentleness. Just like Jesus, we are called to be like Jesus. Hallelujah. Serving the Lord and obeying His commandments is never a convenient life, but a living sacrifice. Yes. Gusto mong true service ng Panginoon? People will abuse you, ridicule you, laugh at you, treated you like a trash. Because serving the Lord and obeying His commandments is a living sacrifice. It's not convenient life. Okay? Hindi po convenient. Kaya maraming masasakit na bagay na darating sa iyo. Maraming mahahapding salitang maririnig mo. Maaanghang na salita na mahapdi sa iyong tenga. Maanghang sa iyong damdamin. But ang response mo dyan ay die to self. Hallelujah! We will continue na verse 14, 15, later, bukas, saan pala sa Thursday. Amen? Do you have any question? Ang ganda, di ba? Gandang-ganda ako. Tonight, gandang-ganda po ako. Kasi, kaka-experience ko lang. Hallelujah! Okay. So, alam mo na ngayon, no? Kung yung mga nagbabalak na mag-serve kay Lord, ganun po yan. Okay. So, yung mga nag-iisip, gaganti ako, wag na. Okay?
Wag na. Sabi na Lord, hindi. Praise God. Fresh na fresh. Fresh revelation, fresh bread, bagong-bago. Okay, thank you, Lord God. Do you have any question? Wala Pastora, naman. wala akong question, Pastora. Pero Wala. meron lang akong sasabihin. Okay. Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? Hindi, yung sinabi mo ba, Pastora, na Hmm. dapat sa isang sa loob ng church dapat walang favoritism, but it's a sad reality na yun talaga ang kalakaran sa loob ng church. Yun Yes. ang kalakaran na kapag Hmm. charged to experience, Pastora, na Oh, kapag yun. may pera ka, may position ka, ma-impluwensya ka, iba talaga ang treatment doon sa mga tao na nasa mababang posisyon, mahirap, walang pinag-aralan. So, nakakalungkot, pero ito talaga ang realidad ng buhay sa mundo kahit sa mga Kristiyano. Yes. Totoo Pasalamat. yan. Totoo yan. Hindi ganon si Pastora Mercy. Sa kanya Wow. patas lang. Wala siyang paborito. Ganun Kaya ba? to God be the Meron glory. ba? Oo. Kasi Okay. inoobserbahan ko. Okay. Wala siyang paborito. Okay. Praise God. Oo. Praise God. Praise God. Praise God. Tsaka ito ding sinasabi dito na spend time with the flock. Mhm. Yung pastor, yung meron akong itatanong pala, Pastora, kapag Oh. ba ang isang membro na pasaway na ilang taon nang inalagaan, lahat na binigay na ng leader pero pasaway pa din yung membro, hindi sa hindi sa Life Change Ay, sa salamat. iba na church. Ay, salamat. Okay. Hindi sa Life Change. Okay. So, meron bang yung authority ang pastor na paalisin na lang siya kasi nakakaano siya. Kumbaga, Nakakatisot. Nakakatisot. yung bang sakit sa ulo, nakaka-stress sa leader, ganun. Ah, Pwede ba niyang yung isang membro na huwag ka na lang dito mag-church? Ganun. hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Sapagkat yung mga tao ganyan, no? Yung mga tao nila, no? Teka, i-mute kita ha. I-mute kita kasi naririnig ko yung sarili ko eh. Ayan. Sapagkat yung mga taong ganyan, ang kailangan niyan ay pag-ibig. Marami naman talagang pasaway sa church. Kailangan mong pakitaan ng pag-ibig. Kasi karamihan ng mga pasaway sa church, naghahangad ng atensyon. Walang pag-ibig na nararanasan sa puso. Kaya ganyan. So, kailangan mong pakitaan ng pagpapasensya. Kung ipapatapo natin sila, kung ayaw na natin sa kanila, then, where is the love of God? Ano yung pinipreach nating love, love, peace, peace, forgive, endure, endure. So, ito, malay mo, tinitest lang ng Lord ang endurance mo. So, you need to endure. Kaya, mga bagay na ganyan, si Lord ang kausap mo dapat. Sasabihin mo kay Lord, Lord, paano ba itong taong ito? Ano ba ang gagawin ko dito? Iiyak mo sa Lord. Huwag kang umiyak sa kahit nilang tao. Kay Lord, umiyak ka. Sigurado, si Lord mismo ang bababa at kakausap sa tao na yon para magbago. No? Maraming naka-witness niyan. Ginawa kong ganun. I will cry to the Lord. At si Lord nga mismong bumaba. Kinausap yung tao. Sabi ko, thank you, Lord. Lord. I'll give you a scripture that I'll give you a says that. scripture that says that. Yeah? Psalm 13:8-7. Yun ang sinasabi doon. The Lord will save you from the troubles of men.
So, lapit ka kay Lord. Lord, sabi mo sa Psalm 1387, you will save me from the troubles of man. Save me. Hindi ko maunawaan ito. Kahit anong tumbling ko, hindi ko maunawaan. Then the Lord. Bakit ko pinopromote ang Psalm 1387? Kasi it works for me. It is true. It is true. It is true. Amen. Okay? Pastora, Yes kaya po. ko sinabi sa iyo Yes po. yan kasi actually, isang pastora talaga nag-open up sa amin ni Inday nung binisita namin siya sa isang balik kasunod na barangay siya na pastora ba nga iba talaga ang may isang membro doon na iba talaga ang treatment to the point na dinalhan siya ng itak kasi gusto siyang paalisin bilang pastor. Sabi ko nga naawa ako sa kanya, wala naman kaming maitulong kasi nga kanang sa loob man iyon ang problema na yun sa church. Kaya nga naitanong ko na pag ganun ba na violente yung membro, Ah, hindi pa rin siya paalisin. deliverance Deliverance ang kailangan niya. ang kailangan niya. At At kung walang deliverance kung sa walang church, deliverance sa church, ipabarangay mo sigurado si ipabarangay mo sigurado Kapitan. si Si Kapitan mag-deliver sa kanya. Kapitan mag-deliver sa kanya. Mas madali yon. Mas madali yon. Mhm. Yung ganyan, mga Ayun nagpapakita ganyan, ng mga nagpapakita itak, ng mga itak, barangay na yan. barangay na yan. Okay. Okay, wala naman kami naiambag sa kanya noon na advice. Sabi ko lang na iluhod mo lang sa prayer kasi alam naman natin na kahit gaano katigas ang puso ng isang tao, kaya yan palambutin ni Lord. Correct. Tinuturuan Correct. ka din na mahalin mo siya. Pero pag ganyan kasi na violente na pastora na itak na, delikado din yun eh. Kaya nga, pupunta ka nga kay Kaya nga, Kapitan. pumunta ka Habang lumuluhod ka kay Lord, lumuhod ka kay Lord. pumunta ka rin kay Kapitan. Pumunta ka rin kay Kapitan, Kapitan. merong itak. Merong itak. At siguradong Yan nga, madeliver At na Kapitan sigurado yan. deliver na Kapitan yan. Iwan ko lang ngayon, pastora, kung andyan pa ba. Yung sa kasunod na barangay yun sa Manraya eh. Wala na kasi Ah. update sa kanila. Paano? Kasi Ayun. andito na ako sa Kalbayog. Ayun. So, salamat pastor. Ayun. Ang isang pastor talaga, andoon ang kanyang pasensya sa kanyang mga membro at mahalin sila sa kabila ng pagiging pasaway. Kasi Amen. ipinagkatiwala naman sila ni Lord. At alam ni Lord na kaya mo yan, malalagpasan mo yan, yung membrong ganyan. Amen. Oo, ganun Kaya lang. na yan. Kaya na yan. Praise God. Praise Ayan. God. Thank you. Ayan. Thank you. Meron pa po ba iba? Meron pa buhay ba? May nagsalita din May kanina. nagsalita din kanina. Sino pa po? Sino pa po? Nasa chat, Pastora. I-type Ah. na po. Gitype. Nasa, okay, tinype. Meron as dito, kung wala daw na natutunan sa preaching, nag-judge din daw yon. Walang natutunan sa preaching, nag-opinionated. Judging yun. Wala kang natutunan eh. Tapos nag-express ka pa ng opinion mo. Judging yun. Yes, it is. Kasi meron ng teaching eh, meron preaching eh. Anong comment mo dun sa preaching? Hindi ko alam kung anong comment mo. Ano ba sinasabi mo? Let's say, hindi naman nakikita yan sa buhay niya. Kung ganyan ang comment ng preaching, hindi nakikita sa buhay ng preacher. Yun. Nakita mo bang hindi nakikita sa buhay niya? Sigurado ka? Kasi kung minsan, baka hindi mo lang nakita, pero nakikita ng Lord. Kaya kailangan wag tayo mag-judge. Ganun ka lang. No? Yan yung sinasabi ni Paul. Huwag nating
ikumpara yung mga tao. Kung pasaway talaga siya, ay pasaway. Pakinggan mo lang yung message. At ang message na yon, lagi mong i-refer para sa akin. Para sa akin. Para ikaw ay mabago. Ang pagbabago natin, hindi depende doon sa mga taong nasa harap natin. Ang pagbabago natin ay depende kung how much of the word that we accepted and embraced. Kung hanggang saan sa salita na napakinggan mo, salita ng Diyos na napakinggan mo, ang niyakap mo at ginawa mo sa sarili, yun ang sukatan ng pagbabago mo. Hindi yung preacher nga. Kasi yung preacher, maaring hindi niya ginawa, maaring mali ka rin. We don't know. No? Pero ang mensahe ay hindi naman yan para, kung hindi niya ginawa, ay para sa'yo yan. Gawin mo. Bahala siya sa buhay niya kung hindi niya ginawa yon. Pero what about you? Yun ang ibig kong sabihin, what about you? Kung hindi niya ginawa, o problema niya yon kay Lord. Pero ikaw, kailangan gawin mo. Brother Neri, Pastora, ang mga pastor po ba ay dapat ay tawaging leader or servant? Depende naman sa church yan kung ano yung tawagan ninyo dyan, no? But sa mata ng Diyos, we are servants. No, sa mata ng Diyos. Sabi ni Jesus, if you wish to be a leader, then you must be the servant of all. So, servant tayo. Kaya nga, diba sa term sa Tagalog, pag naglilingkod, servant yon. Yung leader, yung presidente natin, leader. Yun yung leader. Pero sa atin naglilingkod, servant tayo. Pero yung politiko, sabihin nyo, ako ang inyong lingkod. Ay, huwag ka maniwala doon. Dahil sila, boto lang hinahanap nila doon. No? Hindi talaga sila naglilingkod sa'yo. Pag sinabi nila lang ng politiko na ako ay mapagkumbabang naglilingkod sa'yo, sabihin mo, dapat lang dahil binabayaran kita. Yung tax natin, yung nagbabayad sa kanila. Yung pera ng gobyerno, pera ng tao yon. So, binabayaran mo sila. Dapat lang na maglingkod sila. Mag-serve sila. Yun yung sa gobyerno, sa politika. Pero sa Panginoon, ang mga servant, true servant ng Lord, ang mahalaga sa tunay na servant ng Panginoon, na tunay na naglilingkod, ang mahalaga sa kanya, ang utos ng Diyos. Yun lang ang mahalaga sa kanya. Ano ang utos ng Diyos? Kaya mahalaga sa kanya ang salita ng Diyos dahil doon mo makukuha ang utos ng Panginoon. Naunawaan nyo ang diferensya? Kaya kung ikaw ay pastor o ikaw ay leader at tunay ang sa iyong puso na maglilingkod ka sa Panginoon, ang mahalaga sa iyo hindi yung bilang ng flock mo, kung hindi utos ng Diyos. Kaya ayusin mo yung flock mo. Kaya dapat makita sa iyo ang salita ng Diyos. Dahil yun ang mahalaga sa iyo. Treasure the word of God. Kaya ang mga tunay na naglilingkod sa Panginoon, nagpapagal ito. Nagsusunog ng kilay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maituwid lang ang pagtuturo at maituwid ang flock. Kasi maraming tanong ang flock. Dapat masagot mo yung mga tanong. Madala mo sila doon sa salita mismo. Maunawaan nila, ito pala yun, okay. Kaya babad sa salita ng Diyos. Kaya pagdating din naman ng Pastor's Month, todo din ang pagbibigay mo. Nasa Book of Hebrews yan. No? Na wag kang pasaway sa mga taong nag-alaga ng iyong kaluluwa. Sabi doon,
Dahil hindi yan maganda para sa iyo. Dahil ang Diyos laging pinoprotektahan yung kanyang mga lingkod. Kaya pag nakasalubong ka ng true man of God o true na pastor, tunay na pastor na naglilingkod sa Panginoon, pag kinutya mo to, ang nakakalaban mo si Lord. Kapag ginajudge mo, nakakalaban mo si Lord. Dahil hindi naman sila magrereklamo sa'yo. Magrereklamo sila kay Lord. Kaya dinidefend sila ng Panginoon. Paano kung malalaman? Ayun na nga hindi mo alam. Kaya huwag kang mag-judge ng kahit sino. Dahil pag umiyak yan kay Lord, lagot ka. Praise God. Lalo na pag hindi natin alam. So be careful what you are thinking. Amen. Meron pang tanong? Wala na? Sige na, tanong na. Ay, tahimik. Nasa ako? Praise God. Okay, can I ask you to open your camera? Kasi magpipicture si Tons. No? Open your camera. Ang ganda Open your naman. camera. Ang ganda naman. Ayan. Okay, thank you, Lord. Sa open ng camera. Now, sa pag-open ng iyong camera, birthday ngayon ni Candy. Okay, kantahan natin si Candy. Happy birthday to you. Hallelujah. Ayan. O, di ba? Happy birthday. Happy birthday. Ang ganda-ganda naman. Ang ganda naman. Natawa si Kato. Natawa si Kato. Praise God. At na-capture na, Tons. Ayan, bigla ngayon, hindi niya alam na mag-happy birthday pala tayo. Hindi Happy niya alam. birthday to you. Praise God. At syempre, maraming salamat si Tons maraming salamat sa pag-picture, Tons, at salamat din. At kami ay nakiselebrate din kay Kat sapagkat ay pang ilang birthday mo na ba ito, Kat? Ay, wag na lang. Oo nga pala. 38 na, Pastora. Ay, ano yan? Room address? Praise God. Hallelujah. Akala ko room address yan. Ayan, batang-bata pa, 38. Praise God. Amen. Okay. At mag-pray na po tayo. Pwede bang humingi ng prayer kay Olay, pag-pray mo nga, happy birthday kay Kat at salamat na rin sa Panginoon. Sige na, Lay. Bukas mo na yung mic mo. Ako po? Yes, wala nang ibang Lay dito, ikaw lang. Diretso closing na po, Pastora? Sige na. Pag-pray mo si Kat, birthday niya today, at saka salamat sa Lord. Magko-close na tayo Sige. Sige po. Father God in heaven, we honor you, we praise you, we glorify your holy and mighty name, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabi pong ito, God. Salamat, O Lord God, na muli pinagsama-sama mo kami, O God, sa pagtuturong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Pastora Tess na ginamit mo sa buhay, patuloy mong ginagamit sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat din po, O God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na naging kabahagi ng pagtuturong ito, O God. Salamat sa iyong mga katuruan na patuloy mo itinatanim sa aming mga puso at isip, Panginoon. Salamat. Itatak mo nga po, Diyos, sa aming puso at isip. Manatili na lakaran po namin, O God, ang iyong mga salita, O God. Maging buhay sa aming buhay. Makita sa aming buhay ang tunay, O God, na anak mo, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, at patuloy mong binabago ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Amen. Sa buhay po ni Sister Kat, Panginoon, na nagsaselebrate po ngayon ng birthday. Salamat po muli sa idinagdag mo, Panginoon, na taon sa kanyang buhay. Dalangin nga po namin, O Diyos, na patuloy mo siyang abutin, pagpalain, Panginoon, ano man ang sitwasyon o kalagayan niya, O Diyos, mga pinagdadaanan niya,
Ikaw po kumatag po sa kanya. We pray, O God, for intervention in all areas of her life, Panginoon. Patuloy na ikaw ang sumama sa kanya, O Diyos, sa lahat ng kanyang gagawin, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay na naging kabahagi bilang pamilya, O Diyos, na nakilala po namin siya at bilang pamilya po namin sa iyo, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay. Patuloy na i-bless mo po siya at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Maging ang kanyang trabaho, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay. Pagpalain mo siya at patuloy na kalusugan po ang ibigay mo sa kanya. Magandang pangangatawan, Panginoon. Good health sa kanya. Salamat po, Diyos. At salamat po sa gabi pong ito. Patuloy na ikaw ang maitaas maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Salamat, Amen. Ama, sa iyong papurit pagsamba. This we pray in Jesus Christ's name. Amen and amen. 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 Salamat. Oh, si Lay talagang passionate yung yan niya. Naiyak pa eh. Praise God. Ayan, at maraming salamat sa bawat isa. God bless you. Tuloy po natin sa Thursday. Amen. Good night. Good night. God bless. Thank you for Pastor Tess. Good night, everyone. Happy birthday ulit. Happy birthday po. Happy birthday, Sister Kat. God bless. God bless. Ayan. Thank you. God. God Bye-bye. bless everyone. Bye po.